Yun, pride of life. Diba mga kapatid? Yan ang halimbawa ng patungkol sa Bible, mga kapatid. Ang reality talaga na banggit natin kasi kailangan natin banggitin. Samantala mga kapatid, nabanggit ko na ang love of the world. Diba may tatlo siya lang ginagamit na bagay. Ngayon, dun naman sa love one another. Diba? Basahin natin sa John 15 verses 12, 13, and 17. Kung ano bang sinasabi dun sa love one another. Okay. Basahin natin sa John 15 verse 12 to 12, 13, and 17. Tatlong verse. Ano bang sinasabi dun? 12. This is my commandments, that ye love one another as I have loved you. Ba? Nasa Biblia rin mga kapatid ang love one another. Kaya nga, sabi dito, this is the commandments. Ang commandments pala, isang commandments din ay love one another as I have loved you. Sabi niya, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At sabi pa doon, great love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Diba? And then number 17, anong sabi doon? These things I command you, that ye love one another. So, commandments pala ang love one another. Diba? May mga pilosopo kasi, sabi nila, kaya nga may marami akong asawa dahil yun ang commandments ng Biblia. Ngunit hindi yun mga kapatid. Yan ay tools na ginagamit ng kaaway. Kasi sabi niya, 2 asawa ko. Kasi sabi ng Biblia, love one another. Hindi yun ang kanina binanggit na natin na yun ay love of the world. Love of the world yun. Nami-misunderstood ang tao dahil sa kagawan ng demonyo. Ni-brainwash niya ang tao. Hindi yun love one another. That is love of the world. Yung yung asawa, 2 girlfriend, yun, mga yun. Love of the world yun. Yung binanggit natin kaninang 3 kinds of love, yung 2 doon, yun. Agape yung love one another. Nami-misunderstood kasi hindi nila maiwas-iwasan ang ganong mga pamamaraan. Ngayon, doon na tayo sa love one another. Kasi kailangan hindi tayo ma-misunderstood kasi ang kaaway, isa rin itong din siya na kaya niyang paikutin ang tao ng Diyos. Kasi pag sinabing love one another, ito pong sinabing love one another, be not contented. If you are a Christian, ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at alam mo na kung ano talaga ang love. Kasi curious tayo. Hindi natin malaman, nasa isip natin ito na talaga ang love. Minsan, mga Kristiyano, nandun na sila. Kristiyano na sila dahil naaaliw sila. Nagiging sila, love of the world. Dahil minsan, sa tingin nila, nandito na tayo sa Kristiyano na tayo. Ngayon, nami-misunderstood dahil hindi nila napag-aralan ang tinatawag ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pag alam mo itong 3 ito, hindi ka mami-misunderstood. Kung ikaw ay may asawa, huwag ka nang papatol. Huwag ka nang papatol sa iba. Kasi hindi ka na nandun sa mundo. Nandun ka na sa love one another. The agape love. Nandun ka sa agape love na yung asawa mo ay hindi mo ipagpapalit sa sino man.
kung ang Diyos mo ay hindi mo rin ipagpapalit sa bato o sa anumang hugis ng mundong ito. Dahil nandun ka na sa agape love. Love one another. So sabi dito, be not contented with what we say. Kung sinasabi natin God loves you, sinasabi natin God loves you, kailangan wag kang makontento sa God's love you, but rather live with it. Mamuhay ka doon sa God's love you. Hindi yung hahanap ka ng lust of the flesh, love of the world. Kailangan doon tayo sa tinatawag na love one another. Pag sinabing love one another, yung binasa natin kanina na si Jesus Christ, sabi niya na gawin ninyo ang ginagawa ko. Na sabi niya doon na ibubuwis niya ang kanyang buhay para lamang sa kanyang kaibigan. Yun ang tunay na love one another. Hindi another one, but love one another. Basahin natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 22. Anong sinasabi pa doon sa love one another? 1 Peter 1:22. 1:22. Sabi dito, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with, meron pa, love one another with pure heart fervently. Ano bang ibig sabihin sa Tagalog para maintindihan natin? Seeing ye have purified your soul in obeying the truth. Ibig sabihin sa Tagalog, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Sabi dito, spirit unto friend love of the brethren, ye that ye love one another. Sabi, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay nangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Hindi pakunwari. Kasi maraming mga pakunwari. Sabi, love one another. Tapos sabi nila, another one, love. Love, another one. Hindi pakunwari yan, mga kapatid. Kailangan, hindi pakunwari. Mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Buong ningas ang puso sa isa't isa. Kailangan ibigin natin ang ating mga kapatid na buong ningas, hindi kasama ang fleshly love or love of this world, kundi sa pamamagitan ng ibubuwis natin ang kanyang buhay para lamang siya'y maligtas. Hindi selfless love, hindi erotic love, hindi pilyo love, but rather we are in agape love. Mga kapatid, panghuli mga kapatid ay pag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 13. Nandun na mga kapatid ang pinakamabigat. Ang love ay pinakamabigat sa lahat. Kaya ito, malaman natin sa 1 Corinthians chapter 13. Ito ang pinakamabigat mga kapatid. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to verse 8. Anong sabi doon? Do I speak with the tongues of men and angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kung ako'y nagsasalita kung ako lang nagsasalita ng wika ng mga tao, at ang mga anghel, ibig sabihin meron siyang kapasidad o magsalita ng mga gandang salita at salita ng anghel. Kung wala daw siyang pag-ibig,
ay ako'y, sabi ni Paul, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Diba? Ang example dyan, yung lata ba, na lagyan mo ng tanso, barya, at sinik mo. Ayun! Kuha nyo mga kapatid, umaalingaw-ngaw. Verse 2, and though I have the gift of the prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Diba? Ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig. Diba? Napakahalaga talaga ang pag-ibig, mga kapatid. Ay wala akong kabuluhan. Kahit ano pa ang iyong narating, kahit ano pa ang iyong talent, professional ka pa man, kahit anong nasa sayo, famous, mayaman, kung wala kang pag-ibig, sabi doon, wala akong kabuluhan. Wala kang kabuluhan. Verse 3, and though I bestowed all my goods to feed the poor. Ito, mga kapatid, yung good deeds, yung nagbibigay, mga kapatid, yung malayang nagbibigay, sinasacrifice niya ang kanyang pagbibigay. Kung wala ring pag-ibig, sabi dito, ay walang pakikinabangin sa akin. Walang pakikinabangan sa akin. Sabi ni Paul. Verse 4, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Diba? Ang pag-ibig daw ay mapagpahinuhod. Diba? Pagpapahinuhod. At magandang loob. Charity envieth not. Ang pag-ibig ay hindi nanananghili. Envieth not. Charity vaunteth not. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Vaunteth. Hindi mapagpapalalo. Puffed up. Number 5, that not behave itself. Hindi nag-uugaling halay. Yan ang pag-ibig. Sabi nila, kaya nga mahalay